unsa man, we are also celebrating a Christmas day or a Christmas party. We're having a Christmas party. Yan. No? Christmas celebration. Ganong doon na may Christmas. Nakasuwat ba diha sa Bible ang Christmas? No? Kung ato makita, walay nakasuwat diha nga doon na joy Christmas. But doon ay nakasuwat diha sa Biblia nga natawo si Jesus. Amen? But that Christmas is come from the two syllables, the Christ and Mass. Tama ba? Christ is our Jesus Christ that God sent for us. And Mass is us, a group of people or a crowd. And we're here, gathered together, just to worship, just to honor our King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Tungod kay dunay Pasko, or kung dunay okasyon, duna ba'y mga regalo? Duna ba tay mga gift? Wala na sad ko'y kauban ring dapit talaga eh. Murag mahilumon jud kay ni nga. Abi na ko kaning bitang mag-celebrar o Pasko, kada gani mga maya kay mga naong. Pero karon diri mo ra mo pag ma-action putag kablaka ring dapita nga wa man kayo you respond. Ayan, no? So again, we are alive, alert, enthusiastic. Amen? So kanunay tang buhi nga sa presensya sa Dios. Ayan, so kung katulugon ta diha, unya na lang gabi no, wat-wato na to. Okay, now it's Christmas. We are celebrating Christmas, and every occasion we're always preparing a gift. Tama ba? And today we're talking about the perfect gift. Ayan, the perfect gift. So kada usa talking about gift. Usahay do na bay naabay tawo nga kanang maproblema basta hatagay na og gift. Ako usa na ko ana basta ganing kanang maghatagay na og gift. Na anak ko'y kuan ana nga unsa nganong maproblema dili maproblema kay makahatag. Ang naas ako is unsa akong mahatag nga malipay siya. No? So the perfect gift. And then if kita kung muhatag gani ta og mga gift, kay dili ra baya kay basta nga mapalita dito sa tindahan, nya inigpalit na nato dito, ihatag nato dito sa atong tagaan. Dili, di ba? Unsa man atong buhaton, ato pa nang i-wrap. Di ba? I-wrap pa na nato og nindot kaayo nga wrapper. Christmas wrapper. Di ba? Unya dili pa gyud makontinto. Para nindot jud kaayo ato gani ibutang dito di ba sa mga malls kay naa man ay station nga sila mo-wrap sa mga gift. Guwapa na kayo nga pagka-wrap. Pero unsa man, ato pa jud butangag mga ribbons. Di ba? Butangan pa nato og mga ribbon. Kay ngano man gusto nato nga naatay perfect gift nga mahatag sa atong loved ones, or perfect gift nga mahatag nato to someone nga atong tagaan. Di ba? But all those gift nga atong gihaguan, nga atong giandaman, that we think that's best gift nga atong mahatag, but again, still not perfect. Tama ba? Nganong dili man perfect? Because we don't know kung atong tagaan satisfied ba siya sa atong ihatag. Or we don't know kung ang atong nahatag, apil ba na siya sa iyang wish list. And we don't know kung ato ang gitagaan, nakaingon ba, nindot biya ni, pero mas nindot ditong naa dito. Diba? Again, dili ta kahatag perfect gift. But we talk about perfect gift. So what is the perfect gift? Ayan, unsa man jud ay ang perfect gift? In John 3:16, ayan, no, sa dito sa Zapatera last Thursday, no? We mentioned about John 3:16. Amo nang gihisgutan. John 3:16, ingon siya, for God, sige daw kitang tanan, ready, start. For God so love Amen. Father, we thank you so much for this word. Nga among pag-aambitan, salamat sa dihog nga imong ihatag sa imong alagad. And we thank you, Father, for the anointing. In Jesus' name, amen and amen.
For God so loved the world. Ang gisuwat diha is, for God so loved the world. Wala niingon, for God so loved the people. Diba? It's the world. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Grabe, diba? Gave His one and only Son. Wala na baylain, diba? So why world? Why not directly to people? Because world is, unsa man, full of sins, wicked ways. Tanan, naadiha, mga bad influence, naadiha sa world. But is God hate those sinners? Dili, di ba? Ingon siya diya, for God so loved the world that He gave His one and only Son, meaning God did not send His one and only Son to all the righteous, but unsa man, He sent to all the unrighteous people or to all the sinners. Kaya doon na may purpose. Diba? So for God so loved the world that He gave His one and only Son, meaning kay world man, apil ba ta, ana? Yes, kita ang pinaka-subject, ana. Diba? So world, kay naata diha nagstay, naapata nagbuyo sa world, and then we, during those time, during the creation, look back sa ato sa during the creation, ato makita, di ba, ang sweetness, a sweet fellowship between Adam, no? Adan, no? Ni Adam og ni sa ato ang God. Very sweet ang ilahang fellowship, di ba? Unsa pa may gibuhat sa iya, ha? Di ba, gitagaan pa siya og pagsalig. Siya ang gipasaligan. Siya ang trusted sa tanang creation. Di ba? Siya ang trusted. Ingon pagani siya, tanan, pwede ni mo kaunon, dunay unlimited dito. Labaw pa to sa extra rice. Di ba? Labaw pa to sa buffet. Kay tanan nga naa didto, pwede niya kaunon, but naay usa, naaray babala didto, nga dili niya pwede kaunon. Unsa man to? The tree of, unsa to? Knowledge of good and evil. Dili pwede kaunon. During the time, that was the time that unsa man, the sweet fellowship was broken. Nga suppose libre ang tao nga maduol dito sa amahan, mangayo unsay gikinahanglan libre, but during the time nga na-break, nahimong separate, na far ang tao ngadto sa God. Doon na nay distansya, doon na nay wall. Di ba? Doon na nay wall. It hurts, di ba? It hurts, you know, it hurts. Nga giform ang tao. Di ba? He created us, unsa man, fearfully and wonderfully made. And then, just to enjoy God's blessings para sa atoa, nga dunay puno sa freedom, but it was broken. Unya, dunay wall, nga dili na ta diretso nga makaduol sa atong amahan. So unsa man, because of His great love and because God's love is unsa man, unconditional. Iyahang gihatag, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Wala siya nang bahala mo di, oy, kapoy biya ko gihimo ninyo. Nya pagkaman nag-abusar na noon, wala man mo naminaw nako, wala nagingon na ang God. Di ba? Unsa man, still love remains. Still, love never fade. Diba? So, unsa ang gibuhat? Girescue niya ang iyahang mga binuhat. Iyang gisend, ingon siya, He gave His one and only Son, nga mao si kinsa man, si Jesus Christ. Kinsa may naay anak diri nga the only anak, or kinsa may anak diri the only ra gyud, yan si ate naa siya anak, the only anak ra gyud niya. So wala ra gyud, dili pod pwede first, the only gyud, di ba? Kay kung maingon ka, this is my first son, napay second son, pareha nako na mo koy fourth nga 4 man sila tanan, so pwede ko maingon, this is my first, second, third and fourth. Kinsa man anak pod diri nga the only anak ra diri,
Walay the only anak dire. The only anak, dunay usa, okay. Dunay the only anak, naapod siya the only anak. Now, unsay feelings nimo igsuon kung ikaw the only anak, ihalad ka, di ba? I-offer ka aron kani mga naw nga mga luwas. Mga tao ang makasasala eh. Di ba? So, unsay feeling nimo? Imagine na, di ba? Unsay gibuhat ato nga time? Unsay feeling nimo? Kulbaan baka kanya makakita ka tong corona, mayroon ba gold nga corona? Tunukon gud nga corona, di ba? Unya pa ka bunal-bunalan pa jud ka, tusukon pa jud ka, tanan lansangon pa jud ka, di ba? Nya the only anak ra gud ka, gusto ka mo fellowship sa imong papa o sa imong family, di ba? Pero ihalad ka. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Pero unsa man, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Diba? We are blessed. We are blessed. Dili pa gyud kontento. Dili pa gyud kay convincing, no? So, in 2 Corinthians chapter 9 verse 15, ingon siya, thanks be to God for His indescribable gift. Kinsa man ang ihang gift? Again, si Jesus Christ. Kanabang dili matugib, no? Dili nato masukod, dili matugad ang gugma sa Dios ug ang gasa nga iyang gihatag. Di ba? Sa ato igabli nato sa ato ang gift. Uy, hala, chinilas. Hala, sinina. Ingon ana, but this is indescribable gift nga gihatag sa atong amahan ngadto kanatong tanan. The gift is unsa man is always wrapped to create excitement and surprise for the receiver. Mao di ay nga kita mugasto gyud ta, di ba? Mahal na ato ang gisod, nindot pa jud atong i-wrap. Kay nga naman we want nga ang ato ang mudawat, ang atong receiver ma-excite siya kung unsay naa sa sud. Di ba? Ma-excite bala na ang sulo dito kung usa ka sardinas o usa ka noodles basta kay giputos o pinanindot. Di ba regalo? The word gift is very precious. Tama ba? Dili magmatter ang presyo. Ang matter diha ang love that comes from the heart. Ayan. So Luke chapter 2 verse 7, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for them. Meaning, even si Jesus Christ was wrapped by cloth. Tama? Natawo lang siya sa manger, kaya nga naman, wala man siya available nga mga rooms ato. So naa siya dito sa pasungan, no? Sa pakananan. Naa siya dito, but again, he was wrapped by clothes. Luke 23 verse 53, ingin siya, then he took it down, wrapped it in linen cloth, and placed it in a tomb, cut in the rock, one in which no one had yet been laid. Kung ato makita sa iyahang pagkatawo, dito sa manger, girap na siya daan. Tama ba? Hangtod sa iyahang sa dihang namatay siya o gilubong siya, unsa mi nahitabo, girap gihapon siya. Now, he wrapped, ayan, muragagmay dihang dapitan, no? The wrapping of Jesus with clothes at His birth and death is a symbol of Jesus' humanity. Doon na da ito'y purpose, ang pagputos. It is a symbol of Jesus' humanity. Unsay humanity? Ang iyahang pagka-human. Because He is unsa man 100% God and 100% human. So girap siya sa cloth. Ang mga bata sa bagong natawo, unsa may gibuhat sa mama. Gibuyang-yang ra ba na diha? Inigo magkatawo, oh, niya ng bata, nakabuyang-yang ra na diha. Dili. Pertipang nindota kaayo ang paputos. Mangita pa, di ba, grabe dyan nakaputos ang mga mamagod. Di ba? Napay gloves, napay mga medyas, unya, napay sinina, puston pag usa kalambin, puston pag yun katong naay kalo. Akong gi-imagine karon ba, murag, katong gamay pa ko, nakaginawa po dahil ko ato, no?
Kay nga naman, dili pwede nga ang bata nga unsa man kanang matunugan, o ano man ang mga tigulangan, di ba? Matunugan, matugnawan, magbutod ang tiyan or unsa, di ba? Kay bata ba ya, no? But Jesus was wrapped because unsa man ang symbol of wrapping is symbol of Jesus humanity. In Philippians, ayan. In Philippians, murag wala na apil diha sa Philippians, no? In Philippians chapter 2 verse 5 to 9, though Jesus is God, he became a man, and he didn't cease to be God, but he added humanity to his deity. Wala na hunong ang iyahang pagkagad. Wala na stop ang iyahang pagkagad anang panahon na, but unsa man he added into humanity. Unsa man, ayan, naulahi day siya, tuara no? Okay. He used his divine powers to heal others, raise others from death, drive out demons, and calm the storm. But he chose not to use his divine powers to his advantage. During the time that Jesus was on earth, during his ministry, he was a human on that time. Human siya ato nga time. Pwede niya buhaton, di ba? Ang tanan. Pwede niya i-apply ang iyahang pagkagad. Pwede niya i-apply ang iyahang power. Pero unsa man, he chose not to use his divine powers to his advantage. Wala siya ni take advantage sa asa nga panahon nga wala niya iyang gigamit nga pwede siya mang-ayo sa mga masakiton, gibuhi niya ang tanan mga patay, di ba? Tanan nga mga milagrong mga butang nabuhat sa Dios. Even ang bagyo, strong typhoon or super typhoon, napahunong sa Dios. But he chose not to use his divine powers to his advantage during the time during the time that he was arrested in Gethsemane and was being crucified. Kay nga naman, he was human in the time. Diba? Kung atong hunaon on the time, then katong i-crucified siya, katong gidakop na si Jesus, gibugal-bugalan ba siya? Mura giduwa-duwaan siya atong mga panahon na. Tama ba? Giduwa-duwaan siya. Sige! Nya, unsa kadako kayo ang cross nga iyang gipasan. Bugat kayo niya, may rabag sementado ang iyang agian. Lubak-lubakon pa jud to, batsi kayo ang agianan. Di ba? Naapa siguro to'y mga lapukon ato, doon na pa'y mga tubig ato. As in, grabe kahugaw siguro ang agianan. Nagdala pa siya, nag-carry siya sa cross. And not just only until cross ang ingdala. Naapa siya'y korona nga tunukon. Unya ang korona nga tunukon nga iyahang gamiton, nga gibutang sa iyahang ulo, gamayng lihok ato, magdugo to iyang ulo. Unya, di ba, ang ulo is a sensitive part. Di ba? Pag masamdan na, duguon kayo na. During the time, pwede ito niya gamiton ang iyang pagkagad. Ang iyang power. Ato nga time. Di ba? Unya, giunsa siya pagduwa-duwa. Giduwa-duwaan siya, giyaga-yagaan siya, giluan pagod siya. Di ba? Unya sa diyang, giluan siya kuan gitusok-tusok pagid siya. Grabe ang sakripisyo nga gibuhat sa Dios ni Jesus alang kanato. Pero wala siya ni take advantage. Di ba? Iya gyapon gigamit ang iyahang humanity. The wrapping Christ chose when He came as a redemptive gift to rescue us from our sinful selves. Gigamit to niya, no? Aron nga mahimo tang unsa man ma-rescue ta. Kay kadapat kita man unta, no? Jesus could have wrapped himself by showing of power, lighting up the sky with his presence in a celestial show of glory. But instead, iyan ang gamiton unsa iyang gibuhat. In a beautiful reversal of Genesis 1:26, he chose to wrap. Cute man kay na diha igsoon, no? Nabasa ba ninyo? Sige, telescope lang ninyo dihang dapita, no? So he chose to wrap himself in the likeness of men. For what
purpose in Philippians 2:7. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Nganong gi-choose man niya ang pagka-human? Nganong during the time wa man niya gamita ang iyang pagkagad? Nganong wala man niya gi-take advantage? So, why is wrapping so important? Katong wrap niya as human. Nganong very important man to? Wrapping as human, because being like us, he is not stranger to our struggles. Aron makarelate siya sa ato ang mga struggles. Doon na ba tayo mga struggles in life? Ganina nindot to ang message sa songs. Diba? He pray for our sicknesses. Unya, unsa to? Dunay sa tanan nga mga kalisod. Di ba? Nindot to kaganina ang message sa song. Because being like us, he is not stranger to our struggles. Pasabot sa iyang pagka-human on that time, ma-relate ni Jesus unsa po'y struggles sa ato ang life. Doon na tayo struggles, lain-lain nga struggles. Financially struggles, health struggles, di ba? Family struggles na to. Tanan, daghan kaayo, and God encountered struggles also. He experienced deep loneliness and betrayal of a dear friend. Nabitray si Jesus. Nabitray ba si Jesus? Yes. Nabitray siya even sa iyang disipulo. Kinsa man nagbitray niya? Peter. Di ba? Giunsa man siya ni Peter. Gideny siya for pila ka times. Dili lang once, but thrice. Kinsa pa? Unsa pa? Ya, kanunay na sila magkuyog. Duungan sila pangaon. Asa ang mga lakaw? Naa kanunay. Kinsa pa? Judas. Giunsa man siya ni Judas. Bligya. Di ba? Ang nakanindot lang ni Peter kay naghinulsol man siya. Pero si Judas kay unsa man. Instead, nga i-face niya ang nabuhat nga sala. Instead nga i-face niya ang circumstances. Instead nga iyang i-address ang situation on sa gibuhat niya, naghikog siya. Di ba? Ni-escape siya because of his feeling guilty. Mo ba'y solution? Solution ba din na kanang guilty ka, na akay sala niya, maghikog-hikog na doon ka? Di ba? So, he experienced din. Kita, nabitray ba ta? Nabitray, oy. Kinsa man na ay girlfriend, boyfriend diha. Nabitray ba? Even sa atong friends, even sa atong family. Di ba? Or even sa within. Di ba? Dunay betrayal. Sa dihang na-betray ta, uya mo sumbong ta diha sa Dios. Lord, grabe gid siya, oy. Ni traidor magud siya nako. I thought he is the best person ever I trusted. Pero dili man di ay na-betray man di ay ko. Pero unsa man, because God experienced on His humanity, my son, my child. Diba? He is the God who comfort us, and He is the God, the best help in times of need. He was publicly shamed, misunderstood, and falsely accused. Na-accused siya. Asa man siya na-accused? Nahimo siyang, unsa man? Kawatan. Nahimo siyang killer. Nahimo siyang bakakon. Di ba? Tanan nga gibuhat sa tao, mao nay gi-accuse sa iya. Tanan nga gibuhat sa tao, nga mga bati, mao nay naa sa Dios. Mao nay gipas-an ni Jesus. Nganong man iyang gipas-an? Because, unsa ganito, God sent His one and only Son para kanatong tanan. So, kay namatay siya sa krus, kanang pagkabakakon, apil na? Nahimong bakakon. Si Jesus dili bakakon. Pero nahimong siyang bakakon tungod kay iyang gikuha ang atong sala. Ug siya mo'y nahimong makasasala. In short, He feels our pain. And as a result, the writer of Hebrews tells us that we can come boldly
Di ba? Boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and grace to help in time of need. So dili na ta mag-guilty, dili na ta pwede mag-uwaw-uwaw, nga hala, dili man day ko worthy atubangan sa Dios. Kay nga naman, we are now worthy atubangan sa Dios because He sent His Son, His one and only Son, just to redeem us. Just to give us a freedom. So Jesus is our perfect Christmas gift for us. Perfect ba siya? Yes. Unsa nakahata karon kung wala si Jesus? Di ba? Kinsa kahata karon kung wala si Jesus? And this time, kaya nagsulti, naghisgot man ta about perfect gift, then let's open the gift box and see what gifts are inside. Ayan. So doon ay mga gift box dire. Ang gift box is not just only packed as a single gift, pero unsa may naa diha sa sulod, daghan kay kinsa naka-receive og mga package. Kana bitong gikan sa gawas mga LBC or something unsa pa na diha or gikan sa laing lugar nato nya ipadala sa atoa. Di ba? Dili ra na kay chocolate ang naa diha. Di ba? Na mga sapatos, sabon, no, towel, mga unsa pa na diha daghan kayo. Di ba? Shampoo, pakapin na ng mga chocolate diyang dapita. So this gift box is not packed with a single gift but a multiple gift. Yan. Atong ablihan ha. Ayun no. Wala pa'y sulod ablihan na ito kausa. Yun. Number 1 is eternal life through Jesus Christ. Yan. Mauna ang usa sa sulod sa gift. In Romans chapter 6 verse 23, ingon siya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang tanan gikawat sa kaaway, di ba? Katong kagawasan nga gihatag sa atoa, katong eat all you can dito sa garden nga gihatag unta para sa atoa, gikawat tos kaaway. Di ba? Tungod sa unsa man, sa asa man gikawat because of sin. And those sins, unsay kabayaran, ingon man siya, for the wages of sin is death. Kamatayon. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Eternal life. Unsa man ang eternal life? Kinabuhing walay katapusan. Dili ang physical, but our spiritual. Diba? Our spiritual, if kanunay magpabilin sa sala, mamatay. But if we receive the gift of God, doon natay eternal life or kinabuhing walay katapusan. Kinabuhing walay kamatayon. Kanunay ta healthy. Ikaduhang gift. Ayun. Grace and salvation. In Ephesians 2, chapter 8, verses 8 to 9, for it is by, unsa to? For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So, grasya ang gihatag sa Dios sa atoa. Di ba? So, dili di ay kay naluwas ta, tungod sa atong maayong buhat. Di ba? Kalabanan mo ingon, magbinuutan ko. Ako ning buhaton. Nya mo donate ko. Mauni ay naday activity sa church or asa nga mga event diha sa barangay or something. Muhatag kog dako kayo. Kay may na lang maluwas ko. O ako din ning buhaton kay maluwas ko. Unsay giingon niya diri? Not by works, so that no one can boast. But it is by grace you have been saved through faith. Ayan, no? So we need God's grace for salvation and through faith in the Lord Jesus Christ. That He died for us on the cross to pay the penalty of our sins, and we receive the free gift of salvation. It is by grace, pero kinahanglan sad dunay pagtuo, di ba? Kinahanglan sa unsa man kinahanglan nga ato gihapon ang kanang good works. Ato na siyang honor ngadto sa Dios.
but it is not again the way of salvation. Pero unsa may gingon, work out your salvation with unsa man, trembling and fear. Diba? So kinahanglan i-work out gihapon nato ang salvation. Ito's grace, no, nga kitang tanan na himong luwas. Next, ayan, next nga gift is fullness of grace. Fullness. Diba? Dili lang kay grace ra gyud, but it is a fullness of grace. Ingon sa John 1:16 to 17, out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. For the law was given through Moses, grace and truth come through Jesus Christ. Fullness. Romans 6, yan. Paspas ra ba ko? In Romans chapter 6 verses 1 to 4, what shall we say? Wa na gyud dihang dapita, no? Okay, sige akong basahon. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We are those who died to sin. How can we leave it in any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Ayan. So, fullness of grace. Ang tanang sala sa dihang si Jesus namatay, apil na to niya. Diba? Ang tanang mga sakit sa dihang si Jesus na lansang sa cross, giapil na to niya. Kaya nga naman, he carry those cross. Katong cross nga iyang gi-carry, cross to nga ato ang gibuhat. Ang atong pagka-supakero, ang atong kanang bakakon, pagka-murderer, ang adultery, fornication, whatever nga mga forms of mga sins, carry na niya. But again, because it is the fullness of grace, abundance of grace is not a license to continue living in sinful ways as we like. Pasabot, fullness of grace, man ay, pwede ra di ay taoy magpakasala. No, because it is not a license to living in a sinful ways. But instead, unsa man, atong tagaan og bili ang grasya nga gihatag sa Dios sa kada usa nato. Our God is full of grace and rich in supplying his grace through the Lord Jesus Christ. Dili man na siya ingon nga hatag bawi, di ba? Pero again, dili na to abusaran ang grasya nga gihatag sa Dios. But instead, unsa man, atong i-keep, atong i-apply, o kanunay ta grateful and thankful sa gihatag sa Dios sa atoa. Kay nga naman, kita, kinsa man rin nakahatag na og gift. Grabe, duha lang kabuok nakahatag gift diring dapita. Kinsa nakapanghatag na gift diring dapita? Kitang tanan, di ba? Nang nakahatag na ta og gift. And that gift sa akong gingon, gusto ta mo hatag og pinaka-best nga gift sa ato ang receiver. But during the gift nga gihatag nato diha og ibutang ra na sa daplin, unsay bation nato? Masakitan ta, di ba? Kung dili na magamit, masakitan sa ta. Samot na kung nabuak, or samot na kung kanang gibaliwala ra na ang gift nga ato ang gihatag, nga para nato pinaka-best na nga ato gihatag. Unsay may tabo? We are, unsa man, gibroke nato or gibreak nato ang gift nga gihatag sa ato. Same sa gift from God. Kung dili nato gamiton, kung dili nato ampingan, we broke the gift that God has given to us. Next, Christ's righteousness become our righteousness. No? Christ's righteousness, unsa man, si Jesus kay righteous, di ba? That's why he is a worthy, kay sinless siya, di ba? Wala siya spot, mao siya ang gi-offer. Kay nganong himo man nga righteous, nganong need man righteous ang gi-offer sa ato? Tungod kay luwason man ta niya. So
walay point, di ba? Kung dili righteous ang nagluwas sa atoa, pwede nato siya tulisukon, di ba? O ikaw man gani, kinsa man kang muluwas nako, nga utro man pud gani ka, di ba? That's why it is Christ was given to us and He is righteous para dili ta makatulisok sa iya. And that righteousness of God became our righteousness. In 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Wala siya'y sala. Putli siya as in pure. Wala siya'y sala sa dihang natawo siya, dili siya makasasala. Pero kita mooy makasasala. Gihatag sa iya, di ba? Iyahang gipasan. Natagaan ba natong bili kung unsa ang gibuhat sa Dios sa atoa? No, it is a common words. Most of the preacher kanunay na nato madungog. Kita unta ang ilansang sa krus kay kitay makasasala. Mao nay kalabanan nga atong madungog, di ba? Kita unta ilansang sa krus kay kita may makasasala, pero unsay gibuhat? Si Jesus may nagpasan ana. Kanunay na nato madungog. Bisan pagani kanang during the time sa kanang Semana Santa, unsa na nga ilahang kuan ana? Kanunay na nila gibalik-balik, pero the question is, gitagaan ba na nato pili? Gisabot ba na nato nga situation, kana nga scenario? God placed the burden of our sins on Jesus Christ when He was crucified, and His righteousness was given to our credit. So righteous ba taron? The Lord Jesus fulfilled the requirements of the law completely by dying for our sins on the cross, and we are clothed with His righteousness. Now, righteous ba ta? Righteous ba ta? Righteous na ba ta? Amen. It is the gift that God has given to us. His righteousness became our righteousness. Diba? So righteous na ta. Mao na kadili ta moingon, hilas uray ka murapugag righteous. Yes, I am righteous. Question, luwas na ba ta? Kung mubalik si Jesus karong adlaw, sure na ba ta nga makakuyog niya? Kung mabalik si Jesus karong adlaw, sure na ba ta nga luwas ta? Murag na pa man siya nagduha-duha daring dapita, oy. Balik ko na kung ang pinakauno, di ba? Kung dunay mangutana na to, igsoon, sure ka nga luwas na ka? Unsay tubag ninyo? Gamay lang gyapon, wala pa gyapon na convince. Kay naaman siya mangutana na to, igsoon, taga-joyful sound, day ka? Uy, taga-joyful sound ko, ninduta kayo, ito laging adlawa lagi, nag-Christmas party me. Unya about gift among gistorya, unsa man nga mag-gift ha? Sulti na day ka sa mga gift. Pagkaman pagtana, mo ba igsuon? Righteous na day ka. Mura po kag righteous da. Bitaw no, makasasala man day ko. Ano pa bakata? Or we can say, yes, I am righteous. Di ba? Or pagpangutana, luwas na ka igsuon. Ay, dili pa biya ko sure. What if kung luwas mo balik karon sa Jesus? Luwas na ka? Sure na dyan ka? 100% luwas na dyan ka? Basin. Maybe. Ana ba atong tubag? No? Ang atong tubag kung ingnon tang luwas na ka, yes! And yes. Big yes. Because we are already saved. His righteousness became our righteousness. So, takos ta atubangan sa Ginoo, di ba? Atong dugangan ang gasa kay marag duha-duha pa man. Peace with God and peace of God. Usa nang agasa, di ba? He gave His one and only Son for us to have a peace with Him and peace of God. Peace with. Yan, no? Unsa mo'y buot pasabot anang peace with and peace of God. Ayan, no? It is the perfect gift of reconciliation, meaning peace with God. Gitagaan ta niya og
panahon to reconcile back sa iya. That's why when Jesus Christ died on the cross, it is a reconciliation between man and God. So doon na tayo reconciliation. Unsa man na ang reconciliation pasabot? Unsa day buhaton anang reconciliation? Kanang pakig-uli ba? Di ba? Kana mo yung kapasaylo ako, amahan, akong giangkon nga ako usa ka makasasala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug salamat nga imong gilansang ang akong sala ngadto sa krus ug nahimo kong takos atubangan kanimo. Ug salamat nga nahimo kong luwas diha kanimo. Mao nay reconciliation. Ug karon amahan, akong tuuhan ug akong dawaton nga ikaw ang akong Dios nga nagluwas kanako. Di ba? Mao na. So, naatay reconciliation. Para mahitabo tong unsa to, whoever believes in Him should not perish, but have unsa eternal or everlasting life. Kung doon natay reconciliation ug atong tuuhan, ug atong dawaton ang kaluwasan nga gihatag sa Dios ug ang iyahang pagkasiya atong dawaton, then usata sa beneficiary sa giingon na, whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. When we are at peace with God by accepting the Lord Jesus Christ as our personal Savior, we are also promised to have peace of God. Sa dihang gidawat nato si Kristo sa atong kinabuhi, doon na ba tay kaluwasan? Doon na tayo kaluwasan sa dihang gidawat nato sa Kristo. And because we are saved, we are also having a peace with God. And the peace of God, not just only sa atong kaugalingon, but kalinaw sa imong tibuok panimalay. Nindot ba nga gasa? Nga pag-abli nimo, gubot pa kayo mo, nag-away tingali mo sa imong bana. Di ba? Doon na tingali misunderstanding between sa bana o asawa or siguro sa mga anak. Di ba? Pero sa pag-abli nimo sa gasa ani, na amanda ay peace with God and peace of God. Di ba? Kanindot sa regalo, kalinaw sa tibuok panimalay. We are also, unsa man, Jesus said, peace I leave with you, my peace I give you. So I leave you and I give you. I do not give to you as the world gives. And do not let your hearts be troubled, and do not be afraid, according to John 14:27. So unsa may gihatag di ay sa world? Kagubot, patay, anxiety, stress. Ingon ana man, sins. Mo nay gihatag sa world. Pressure. Sa unang mga panahon wala may pressure. Wala po ng mga anxiety. Karon ra ba no malayo ra mo generation karon oy. Wala gud sa una. Grabe stress na piyagid kay ko. Di ba? Unya, diyan magka-cramming na daw. Wa na gyud pressure na ko. As in grabe pressure na kay kustanan. Unya sa di ma-pressure na gani ka kay magka-anxiety na dayon. Grabe jud na oy. Kanang nga term ba, no? Magka-anxiety. Nganong ma-pressure man ka? O nganong ma-anxiety man ka because of your wants. Tama ba? Tungod sa imong wants, diha ka ma-pressure. Tungod sa imong giapas, kay gusto ka makilevel sa uban, gusto ka nga makiparihas sa uban, ma-pressure ka, hala sila, wa na, tagkuan na, taglima na kabuk ang balay. Ako balay-balay paghihapon. Di ba? Hala, nindutan nagikayo ang ilang, mauna gini ang ilang nakatunan, ang ilang naabot. Ako maugyapon ni. Di ba? Nagsugod ang pressure. Unya karon kay mga una. Kaon sa ta, kay party man eh. Karon mga una, asa ta? Imong una adto ko karinderya. Tuba pungko-pungko ba? Karon kay ang imong kauban, niingon man, adto ta sa buffet. Dili lang ako butangan og unsa nga buffet kay wala man koy bayad ani para mag-promote, di ba? Adto ta sa buffet, tag pila per head? Ay, 900 ra oy. 999. 999. Na pa kay discount piso.
Di ba? Imong ginawa na akong kwarta diri, 1,000 na lang. Kung ako ning kuyugan ron, piso na lang dyan nabilin, lakaw, man dyan ko, anyway, busog man po ko. Kaya ka imong target ang tapungko-pungko ra, kanin pungko-pungko, 1,000 akong kwarta, mahurot na akong 100, na po 900. Kaya kayong kuyo makakaikuan, sugod na kagka-pressure. Di ba? Again, ma-pressure ang tao tungod lang sa iyong pagka-ambisyoso. Di ba? Dili masama ang ambisyon. Dili masama ang mangandoy. Dili masama ang mutanaw forward sa imong ugma. Ang masama diha nga bisag dili na nimo kaya magpakanaa ka. Amen. Okay. Next is wisdom. Ayan. Unsa man ang wisdom? Kaalam. Asa man dapat nato i-apply ang wisdom or kaalam every aspect of our lives. Di ba? Unya kalabanan ma-apply na nato kana bitong naa ka sa critical nga situation or naa ka sa mga problema or labi na o naa ka sa counseling. Unya grabe na adto ta dito ilan ni kuan ni sister kay magpa-advise ko dito. Nya grabe na kay kanang orasa og dili ka ka-counsel sila magbuwag na dai sila anang adlaw. Di ba? Nya muduol dito kay adto ipa-counsel. Adto kan sister Rovilin pa-counsel ta dito. Og wala kay wisdom. Unsa may imong sulti? Unsa rin nahitabo ninyo? Nag-away lagi mi. Magbulag na. Bulag na lang mo kapoy ora mo paminahon. Di ba? Ingon ana na dito. Unsa pa may dugayan ng anong sige mo gaway kapilan mo nag-away mo ni. Buwag na lang mo di ba? Kay walay wisdom. Kinahanglan og wisdom, kinahanglan og kaalam, no? Aron nga magamit nato ang godly advice. James 1 verse 5. If any of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So kung wala tay wisdom, asa ta mangayo, again, dito sa gift nga gihatag sa Dios, the wisdom, no? Lord, give us wisdom. Sa tanang aspect, even sa atong pagpanarbaho, we need wisdom. Di ba? Sa atong livelihood, we need wisdom. Sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi diha, sa atong pag-educate sa atong mga anak, we need wisdom. Next. Freedom. Ayan. Freedom from law, and take note with this. Freedom from law and adoption as God's children. Ayan. Duna na tay kagawasan. No? Dili na ta mahimong slave. Kay nga naman, gi-adapt na ta as God's children. Unsa man ang adopt? Kada ba gikuha na ta, no? Unya nahimo tang belong, nahimo tang kapamilya. Ba? Kapamilya, kapuso pa jud diha. Galatians chapter 4 verse 4 to 6. But when the set time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Take note, that we might receive adoption to sonship, because you are his sons. God sent the Spirit of his Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So, unsa man, we are no longer under the supervision of the law of Moses, but Christ has bought us out of slavery into God's family, slave of sins. Diba? O lipon ta sa sala. Pero unsa man, gilukat na ta sa Dios o gi-adapt na ta niya as unsa man iyahang anak. Own. Kana ganing adoption, dili ra na kay anak-anakan ra. Kinsa ni, ako ning anak-anak. Ay, inadapt na ako. No. Ako dyan ning anak. Himuan gani nagpapil. Diba? Kay nga naman, diha kang Kristo, and in every Christians, diha kang Kristo, all Christians are adopted as full children. Full children. Dili lang kay half, dili lang kay 1/4, or dili lang ka kay unsa diha sa imuhang pamilya, diha sa grupo. But you are unsa man, usasad ka nga manununod. Ayan. Usa ta nga mga manununod. Kung unsay naa sa atong amahan, usa ta nga mga manunod. Kita nga mga anak, doon na may kabilin atong ginikanan. Naay kabilin atong ginikanan, oy, di ba? Ang mga anak
Doon nanay kabilin sa ginikanan, kabilin nga yuta, kabilin nga balay, na usa ka buok motor, tabang-tabangin na ninyo. Oh, di ba? Oh, haligi, lahi-lahian ninyo. Di ba? Lahi mo angkon sa buwan, lahi sa haligi, lahi sa sala. Oh, di ba? Kay nga naman, manununod gud ta kay mga anak man. Lain pud kaayo ang taga-Pikas Barangay manununod sa kabtangan sa ginikanan, di ba? So kita kay anak ta sa atong langit nung amahan, manununod mo di. Dili mo dawat, wa gid mo. Di ba? So we are given the Holy Spirit making it possible to call him Abba. That means Father. So karon dini na pwede mo ingon nga naaman ta koy problema oy. Naaman ta koy need. Unsao man ni nako oy. Kay nga naman we are giving a freedom nga unsa man to call him Father. Lord, Father, di ba atong anak og doon ay mga panginahanglan asa mo dool? Silingan ba? Dili, di ba? Pag naan ay panginahanglan, pa, nagkinahanglan ko ani nga tuition, pa, nagkinahanglan ko ani nga amutan, pa, mauni mo na tanan. Asa dito sa ginikanan. Ngadto sa amahan mangita. Then kita, kay kita ang mga manununod usata sa anak sa Dios, then libre tang mangayo. Lord, thank you for this need nga imong isupply sa ako ang imong tubagon ang ako ang mga pangandoy. Abundant life. Ayan. Abundant life, usa nga gift nga gihatag sa Dios sa atoa. Unsa man ang abundant life? Kanang kinabuhing bugaya, no? Abonansya nga kinabuhi. In John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Unsa man ang gikawat sa kaaway sa atoa. Unsa man, wala to'y bili, wala na to, di ba? Dili na siya kakawat, dili na siya ka-destroy. Kay nga naman, I have come that they may have life and have it to the full. Ang atong amahan mooy nagpataliwala kanunay kanato. Unya gitagaan tag abundant life. Kanus man mandawat nato ang abundant life. Oh, wow, abundant life. When we accept him as our Lord and our Savior. He gives us a life of abundant blessings and a spiritual and physical. So unsa man dili lang kay ang abundant, not just only abundant ka sa kwarta. Kalabanan gud ka ng abundant life, ang mabutang abundant lang ang life kung daghang kwarta. But not just only that. Di ba? Abundant ka physically sa imong health, abundant ang imong whole family kay nagkausam mo, di ba? Nagpuno sa gugma, wala nagkaguliyang ang tibuok pamilya. Sa imuhang trabaho kay duna kay peace or tanan nga imuhang gipangayo diha sa Dios nga mga need ihatag sa Ginoo. That's abundant life. And most of all, you can have abundant life if unsa siya, if we accept him. Kung atong irelasyon ang Dios, kung atong isipon nga siya maoy ang atong amahan, no? He is offering the gift of abundant life to all who are willing to submit their lives to him. Kung willing ka mo submit, di ba? Willing ka imong i-accept si Jesus Christ and willing ka mo submit ngadto sa imong kinabuhi sa Dios. So the gift, yan. The gift also reveals the attitude of the giver. Dili lang kay ang gift alone, but nag-reveal na siya sa attitude or character of the giver. Kinsa man ang giver ani? Si God. Number 1 is agape love and compassion. He is a compassionate God. Di ba? Agape. Unsa man ang agape? Kanang gugmang way paglubad. Di ba? The unconditional love. Di ba? Dili nang hatag bawi. Di ba? But it is an unconditional love and a compassion heart. 1 John 4:9. This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. Even si 1 John, di ba? He sent
His one and only Son into the world that we might live through Him. Family, happy home, di ba? Ikaduha na character or attitude is that generosity or a generous heart. Ephesians 1:3, praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in a heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. Generous. Kana bitong muhatag siya nga walay kuripot-kuripot. Kanang no reservation, no? Sa diyan nga naapay reservation pa Ang gihatag sa atong amahan, sa giver, naapa by reservation, wala na. Moingon pa ka nga, abi na ko, Lord, kung naa ka, Lord, kung mga ko ihatag nimo, wala man lagi. Di ba, kalabanan na nato madungog. I thought, Lord, kung Christian ako niya, dawaton ta ka, sarap buhay. Unya akong gipangayo, Lord, imong ihatag sa ko, wala man lagi gihapon. Again, mga igsoon, basin, dili to need. Basig wants lang to. But again, there are 3 ways God will meet our needs. First way nga ihatag sa atoa is sa atong pagpangayo, diha dayon ihatag niya. Why? Because God knows nga needed gid ka kay nimo ana nga moment. Ikaduha, muhatag ang Dios sa imong pagpangayo. Maybe it takes days, weeks, months, years. Di ba? Kay i-test sa Ginoo how serious and faithful we are asking to Him. And God knows nga dili pa na priority nimo. So diha ra masukod. Nya kay kaning kadaganing okay pa sa days kay murag mahuwat-huwat pa. Unya pagka weeks okay pa, pero kadang years na gani, wala na daghan na question mark, di ba? Ikatulo, ang Dios mutubag sa atong mga pag-ampo. Muhatag ang Dios sa atong mga gipangayo. Kana bitong wala pa nimo gipangayo na ana, nakasuway ta ana. Kana bang hala, kana man kay ka, wow, amazing. True ako ni. Di ba? Tagaan ta sa Dios kanang wala pa nato gipangayo na ana, because God knows someday gikinahanglan na nimo. Di ba? Kana bang makaingon ta, wow, am I dreaming? Di ba? Am I dreaming? Nga na ako, wala man din ako pangayo pero in the rest of the days, maudi ay gihatag ni sa Dios sa ako kay ngano man, gikinahanglan di ay ni nako. Ikatulo nga character, perfection. James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly gifts, heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Perfect ang Dios nga muhatag sa gasa nga hikanato. Di ba? Wala siya naghatag og mga reject. Wala siya naghatag og mga medium. Di ba? Gahapon nag-harvest mi sa mga talong, amo jud gipilian ang kanang mga good, kanang first class, class A, class B, class C. Di ba? Kay lahi man tog presyo ang class A. Lahi presyo ang class B. Samot ang class C pinakabrato na gid ito. Kay belong to reject naman na. Di ba? But God give perfect gift kanatong tanan. Wala siya naghatag og reject nor medium, but it is a class A nga iyang gihatag. An unsa man na, the very special and a perfect gift nga iyang gihatag sa ato is unsa man, His one and only Son. Gihatag niya kanato. Reject pa ba to? Medium size pa ba to? No. More than class A. Diba? Kaya nga naman, it is His one and only Son nga iyang gihatag. In conclusion, what is your response to the perfect gift of Lord Jesus being offered by God? Unsa may respond na to? Diba kung tagaan ta o gift, kaya mo yung mandayin to, thank you kaayo ha. Bisang nag-thank you, nag-anita sa personal,
Unya, inigabot na to sa balay mo. Message paghapon ta, thank you so much for the gift. I really like it. Di ba? I-vlog-vlog pagka dito, unboxing. Di ba? Kaya grabe yun ang imuhang feelings. Kung naa kay gift, samot na. Kung naa sa wishlist nimo ang imuhang gift nga dadawat, grabe jud, i-post pa nimo sa Facebook, mo express pa ka sa imong gibati dito. Unya, perti na nimong kuan ka ng hug, thank you sa personal, igabot sa balay, grabe gyapon ang thank you, i-send nimo dito sa messenger. Kay grabe, ingon ana imong feelings. With this, what is your response to the perfect gift of Lord Jesus Christ being offered by God diha nato? Unsa may response nato? Moingon lang ta, syempre, gitagan man daay ko regalo si Jesus. Ay, bitaw. Ay, naluwas na daay ko. Ay, okay na daay. Ngun ana ra ba ang response? Of course, our response is unsa man? Accept the gift with gratitude. Lord, thank you. Father, thank you for sending your one and only Son just for me to have freedom in you. Just for me. Nga nahimo kong worthy at tubangan nimo. Kay if the gift is rejected, the giver feels bad also. Naka-reject ba ta? Naabay time nga ma-reject na to ang gift nga gihatag ni God sa to, Sometimes sa atong time. Di ba? Ang atong response, sometimes sa ato ang time. Karon nga Sunday, di lang sa karon kay murag reasonable, be pod. Di ba? Dili lang sa ako karon kay kanang Ginoo kasabot man jud oy mas nabtanon si pastorar man jud dili makasabot in tawo nga mo absent ko oy pero kanang Ginoo kasabot na kanunay oy. Absent lang sa karon. Grabe naman po. From January to December, perfect na ko na akong attendance dito. Absent-absinan sa dato sa eskwelahan gani. Absent magani ko. Himuan na gani excuse letter. Yan sa company gani. Swildado na gani ko ato. Pwede ra magani na ko to absinan dito. Mangayo lang kag medical certificate. Ora may tag 300 dito nga. Mangayo tag medical certificate. Makakuha maka-absent na ta. Yan sa simbahan. Dili, pwede ka. Pastora ra ginaintawan magsipang tanang. Anong absent ta? Pero ang Ginoo makasabot na excuses igsoon. Sometimes ma-reject na to atong time. But don't you know, that time is very precious nga atong mahatag diha sa Dios. Kay ngano, ang time never na gyud na mabalik. Diba? Pareha karon kung nag-absent ta ani, kani nga Sunday, mabalik pa ang adlaw nga Sunday. Ang name nga Sunday, mabalik pa. But the blessings nga gi-prepare sa Ginoo karong adlaw, dili na mausab sa next Sunday. Because it's another Sunday. 1 o'clock to 12 o'clock, 12 to 12, balik-balik na ang orasan. But every minute, dili na pareha nga favor and blessings nga gi-prepare sa Ginoo sa ato. Dili na pareha nga opportunity and privilege nga atong makuha. Lain-lain. That's why, if doon na tayo mamiss dyan na to. Diba? Kaya nga naman, labi pa og na ay mga kaayuhan, yung may mga ayuda-ayuda, yung mga dili lang sakto ko kay naikwan, ma-question na ba rin, membro ba po ko diyang dapitang, anong wa mo ko kadawat? Diba? The question is, gi-priority ba ni mo kanang time or na-reject ba na nato? Diba? Na ay time. Siguro because ato ang health, na ay mga times nga maka-excuse ta, pero dili pasabot nga ni-stop ta sa atong worship diha sa Ginoo. Di ba? Na ay mga times nga dili ta ka-fellowship sa ato ang mga kaubanan, pero dili pasabot nga you stop loving God. Di ba? Ang pasabot diri is time nimo sa Ginoo. Wherever you go, whatever things you do, make sure you prioritize God. Diba? Kaya not just only Sunday, but every day, kinahanglan ta, doon ay sweet fellowship sa ato ang Dios. Ayan. Give a return gift to the giver. So kinahanglan ta nga give a return gift to the giver. Kana gani makadawat ta og gift? Malipay ta nya pagkasunod bitaw kami ito, wala no kahatag to, mahatag sad ko sa ilaha bi. Unsa gani akong ihatag sa ilaha? Dili na siya ingon nga kanang mubaws kag hatag, pero as part sa imuhang joy,
Kung makadawat ka, kaya di ba mga ka, bitaw, gitagaan ko, tagaan sa din ako siya. Di ba? Gitagaan ta. The one and only Son, gihatag sa atua, and give a return gift to the giver. Nga mao siya ang atong amahan. Your life, unsa man, your life to Jesus would be a great return gift to God. Wala nay lain pa. Ang ato lang yung kinabuhi. Di ba? Ang ato ra yung kinabuhi, ang ato ang pagkakita, the best gift nga atong mahatag in return diha sa Dios. And make this a best return gift to God. Makahatag ba tag best gift diha sa Dios? Naaman jud tay teacher diri si Sir Mancio, naaman jud ni diri, naapod yung mga estudyante diri uban. Nya kita tanan kay naka-encounter man jud ta, nakaagi man gid ta estudyante. Dili ta mahimong ma-awardan og cum laude, unsa pa na diha nga mga award, di ba? Highest honor, high honor, di ba? Dili ta ana makadawat kung ang ato ang performance ang kiig. Kasabot tag unsay sang kiig? Kana bitong every Friday ra gani kami eskwela. Unsa to, sir? Oh, pasang awa gani kuno. Naman yung mga term ang mga teacher, di ba? Dili na matagaan og best nga award ihatag sa imuha. Kada bang ika-Monday excited kayo, grabe ang uniform, puti kayo, pinalansya. Hangtod Tuesday, Wednesday, pagka Thursday wa na. Lahi nagkolor di sa ubos, di kolor ras babaw, di ba? Unya pagka Friday absent na. Pagka sunod semana absent gyapon, walay semana nga dili absenan. Di ba? Usahay mo tungar siguro ting exam. Makadawat baka ta og award dili. Ba? Sa company, ma-promote baka ta kung ang ato ang performance dili pod nindot? Dili, di ba? Kanang ting-in nimo alas 8, nya mugikan ka sa imong balay mo pay pagsugod nimo kaligo alas 8. Nya kanang pangutan-on ka nganong kuan si mamay ka na diri, kuan man ni siya. Usa ni siya nga naa sa company nagtrabaho. Ug malate ka, ipatuwag pa natong atensyon. Nganong na late man ka? Dali ra ba kay ta makakitag katarungon? Na magud may family problem. Nya di naman dawaton tong traffic ayo. Kay na may katarungan nga nganong na late man ka? Traffic gi kaayo, ma'am. Dili na ginani may question oy kay kanang traffic dili na gina nato ikalalis. Family problem na lang. Di ba? Namang ko'y family problem. Di ba? Daghan kaayong mga katarungan. Would you think ma-promote ta? Dili. Would you think makapasar ta? Sa giingon ni Sir Galo, pasang awa daw na. Kadang awa na lang ba? Ipapasaro na lang. O siguro pulaan, siguro Sir no? Papasaro na lang. No? So, make a best return gift to God. Ayaw ng pasaway. Di ba? Kay mo nagiingon nila nga, wala man ta gihimong anak sa Dios aron lang kay unsa to tulo kapi. Kanang unsa tawag ana tulo kapi, kanang pasinaw nya pauli, naputoy isa ana kapi. Di ba? Dili man ingon ana kay ngano man. Best return gift to God man, naamay nananaw nato og sa wala. It is you and God knows. So give the best nga imong ihatag nato sa Dios. Lord, gusto ko mohatag og best gift diha nimo. Sa ako ang time, sa akong faithfulness, sa akong loyalty diha kanimo, gusto nako ihatag akong best diha kanimo. Aron nga unsa man, we will be blessed abundantly. Amen. Gusto ba ta nga ma-blessed abundantly? Amen. Medyo taas-taas na tanong. So, oras hatod ka na to, alas 12 na. Ting paniod to naman. Ayan. No? So, may the Lord bless you as we always face sa ato ang mga blessing diha sa Dios. As we end with this year 2024, may we give the best gift nga na sa atong buhi nga Dios. Amen. Father God, salamat kaayo sa gasa nga imong gihatag kanamo.
pasayloa kami amahan nga usahay ma-reject namo ang mga gasa nga imong gihatag kanamo. But Lord, thank you for helping us and for teaching us to apply and to give importance with the gift nga imong gihatag kanamo. In Jesus' name, amen and amen.